Sa nakalipas na buwan, nakatanggap ng isang tip ang PAOK tungkol sa mga biktima umano ng torture at illegal detention. Ang mga biktima matatagpuan daw sa isang pogo hub sa Bamban, Tarlac. Merong nakatakas na Vietnamese. Then, nung nakatakas siya, he was able to go into a farm owned by a Filipino-American retiree. At yung taong yun, sinumbong sa isang pastor na kaibigan ng deputy namin sa PAO. March 1, nakatanggap naman ako ng tawag mula sa Malaysian Embassy. Meron din silang national na pinipigilan makaalis doon. Hostage din. Nang makumpleto na ang mga impormasyon tungkol sa umano'y human trafficking at iba pang illegal na aktibidad sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, nag-organisa na ng operasyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Noong March 13, tumulak mula rito sa Camp Crame papuntang Bamban, Tarlac ang operating unit ng PAOK. Emergency! Hanggang nitong March 13, 2024, isang van ang hinabol sa highway ng mga otoridad sa Tarlac. Nang abutan at harangin ng mga otoridad ang van, Ano sir? Ito na, dinap ko na. Ipitin ko. Okay, you. Okay. Don't run. Where's the key? dito na nila nakita ang mga dayuhang empleyado ng sinasabing online scam hub. Vietnamese, Chinese. Pagsikat ng araw, dumiretso ang mga otoridad sa itinuturong headquarters ng mga nahuli sa Bamban, Tarlac. Binubuo ito ng 37 buildings. Sa investigasyon ng PAOK, lumabas na Zone Yuan Technology Incorporated ang operator ng Pogo Hub, na ngayon ay isa na raw scam hub. We don't call them Pogo Hubs anymore. pala. I'll call them scam hubs. Yes. Iba po yung legal. Pero yun nga, nakapagtataka rito, itong mga na-raid namin lately, SKK, itong SmartWeb, yung Bamban, lahat po yung legal. Lahat ng mga illegal nagtatago doon sa legal. Datuklasang nangyayari dito ang iba't ibang scam activity o panloloko. Tulad ng love scam, kung saan paiibigin ng mga empleyado ang kanilang biktima sa loob ng 5 araw. At kapag nahulog na sa patibong ang biktima, dito na nila uutangan o di kaya'y pipiliting mag-invest ng pera ang biktima. Kapag hindi nila na-meet yung quota na yon for any given time, may katumbas din po. Ipinaliwanag sa amin ng PAOK kung paano ang kanilang modus. Ito yung typical na setup ng love scam po. So merong higaan, para kung magre-request ng live chat yung customer, yung biktima mo, kunyari nakiga ka rito, nagpapamasahe ka, diba? Pwede naglalaro ka doon, pwede nagte-treadmill ka, pwedeng nagpapasauna ka, lahat. May shabu-shabu pa. Halos ganito ba yung nakita nyo sa Bamban? Yes. Sa Bamban, name it, they're all over. Bakit? Paano? Para mas madaling maingganyo at mapapaniwala yung kanilang biktima. Na yung kanilang kausap ay hindi bot, hindi AI. Meron din daw ditong tinatawag na investment scam, kung saan aalokin ang mga biktima na mag-invest sa cryptocurrency. Kapag hindi rin nakapag-invest dun sa cryptocurrency nila, meron din katumbas na bugbog. So, ang daming bugbugan dun. Meron silang designated group of individuals Yes, ang tawag sa kanila parang enforcer, taga-bugbog. Trabaho nilang takutin ka, trabaho nilang bugbugin ka. Makikita pa sa loob ng isang gusali sa Bamban ang cellphone na ginagamit umano sa panloloko. May natagpuan ding script na ginagamit ng mga empleyado sa pangi-scam. This begins with the profiling, yung paghahanap mo ng biktima. So sabi dito, after adding to WhatsApp, you must reply to your customer's message in time. Real time, so to speak. If a customer is slow to reply or doesn't reply to your customer, just delete him and don't waste your time. Hanap ka ng panibago. Hanap na ng bago, move on ka na agad, Yes, no? move on agad. Tumulak ang reporter's notebook sa Bamban, Tarlac kung nasaan ang sinasabing scam hub. Sa impapawid, kapansin-pansin ang lawak at laki ng compound na ni-raid ng mga otoridad. May mga gusali, dormitoryo, villas,
at pati Olympic-sized swimming pool. Nung mapasok ng mga otoridad ang loob ng mga villa, May entertainment wall. maliban sa mga mamahaling kagamitan, nadiskubring may network ng mga tunnel sa loob. Ito yung panic room nila. Sa labas, samut-sari naman ang nakaparadang luxury cars. Nang imbestigahan ng PAOK ang mga estruktura sa Pogo Hub, kada villa pa lang, tinatayang nasa 44 million pesos na ang halaga. Nang mailunsad ng operasyon, dito na naglabasan ang ilang questionabling detalye tungkol sa Pogo Hub. Lalo na ang lokasyon na ito, na nasa likuran ng pala ng mismong munisipyo ng Banban. Nang imbestigahan ng PAOK ang property, lumalabas na may koneksyon di umano ang mismong alkalde ng Bamban na si Alice Guo. Dito na nagsimula ang investigasyon ng Senado tungkol sa sinasabing partisipasyon umano ni Guo sa illegal na scam hub na dating Pogo Hub. Yun yung bumili ka ng lupa at nagtayo ng mga gusali doon, ikaw yung may-ari ng lupa. Tama? Nakapanayam ng Reporter's Notebook ang chairperson ng Senate Committee on Women and Children na si Senator Risa Ontiveros. Apparently, after the raid, on-site, may nakuhang mga dokumento na siya pa rin ang nagbabayad ng mga utilities bills, mga sahod ng mga maintenance employees, at iba pa. So, nagkaroon ng concern. Bakit ang isang mayor ay mukhang involved dito sa Pogo Hub? Siyang naglakad ng mga papeles nitong Zunyuan para makapagnegosyo doon. Sa Senado, inamin ni Guo na dating kanya ang lupang kinatitirikan ng hub sa ilalim ng kumpanyang Baofu Land Development Incorporated. Umpisa po niyan, hindi na pala naman pong Baofu. Binili ko po yung property po ng installment. Tapos nung nabili ko na po yung property, that's the only time po na in-invite ko po yung mga Chinese po, yung mga investors po na mag-invest po doon sa lupa ko. Pero mariin niyang itinanggi na sangkot siya sa iligal na operasyon nito. Hindi po kami involved in any Pogo operation po, Your Honor. Habang umuusad ang investigasyon, sumentro ang mga tanong sa pagkatao ng alkalde. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Nalamang walang hospital record of birth si Mayor Guo. Ang kanya namang certificate of live birth na-erehistro noong 17 years old na siya. Base sa birth certificate ni Guo, Pilipino ang kanyang ama. Pero taliwas ito sa nakasaad sa ilang mga dokumentong may kinalaman sa kanilang mga negosyo. Ang tatay ko po ay Chinese. Okay, siya ay Chinese. So, taga saan po siya sa China? Taga Fujian po. Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Magkakaiba rin ang impormasyon tungkol sa ina ni Guo. Yung isang unang sagot niya sa unang hearing, yung kanyang ina at ama ay kasal. So, at lumabas doon sa isang registry of live birth sa kanya. Pero doon naman sa ibang statements niya, pati sa panayam, kasambahay daw. Based on your investigation, sino talaga ang mga magulang ni Alice Guo? Points to the same pair, Angelito Guo and Amelia Leal, na unfortunately, parehong walang birth certificate sa PSA at wala ring marriage certificate. Noong una, sinabi rin ni Guo na solong anak siya. Bagay na hindi tumugma sa mga dokumentong nakuha ng Senado mula sa Bureau of Immigration o BI at Philippine Statistics Authority o PSA. Your Honor, nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Kaya lahat po na natanong niyo po sa akin, puro naging I don't know po ang sagot ko po. Dahil ayaw ko po madamay po sila
at pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit, ayaw ko po sila madamay po dito. Nadiskubre namin yung mga birth certificates ng at least 2 pang kapatid, parehong-parehong middle name at surname, kasosyo niya sa mga nauna niyang mga negosyo, travel buddy niya, yung babae, yung sister niya. Nang usisain sa pagdinig kung saan siya lumaki, Lumaki po ako sa Farm Your Honor, tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na ako lang po. Hindi lang siya nagbibigay ng kumpiyansa dahil ang labo talaga sumagot. Wala siyang maikwentong isang childhood memory. Sino man namang tao yung ganun, di ba? But you know that she's lying, no? Parang Yeah, sabi ko nga nung unang hearing, she lied.